Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na member ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday si Monica. Siya ang pamangkin ni Sapagita or Ma'am Lerma Sundita. Again, happy birthday kay Monica. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi rin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 39 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipes, meron siyang 29 na mga comments. Phil Macabato, meron siyang 26 na mga comments. Nandyan din si Nemi Hasigawa, meron siyang 11 na mga comments. And Herminia Sungalia, meron siyang 7 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, siya nga pala, before tayo mag-start, atin muna akong pasalamatan ang nagbigay sa atin ng super thanks or pang snacks ni Sir Ivan. Thank you so much kay Elmira Yulbrecht. Nagbigay sa atin ng 11.99 euro. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, I am very sure na nakita nyo na yung latest image or picture ni Hanilet Abansenya. Di ba pumayat? Pero hindi siya na-stroke ha, hindi siya na-stroke. Baka kasi nabasa ninyo yung ating thumbnail na merong na-stroke. Yes, meron pong na-stroke. Pero mamaya pag-uusapan natin yan kung sino yung nag-stroke. Pero itong tungkol kay Hanilet Abansenya, ang dami talaga hong nagulat. Bakit bigla yatang pumayat itong si Hanilet? Di ba? Ang bilis no? Kasi nga yung last na nakita natin si Hanilet, yung siya ay bumisita dyan sa The Hague, that is 3 days ago mga kababayan ko. Ang picture na yan, that is 3 days ago. So, gulat na gulat talaga. Yung media, yung mga vlogger nila ng mga DDS, pumaya talaga itong si Hanilet Abansenya. Baka siguro nagkasakit. O baka siguro sobrang stress na, di ba? Gulong-gulo na, hindi na alam kung anong gagawin, or baka in love lang. Anong in love, Sir Evan? Baka kasi in love, or baka alagang. Sino alaga si Evan? Sasabihin ko ba? Baka alagang ni aktor. Naalala niyo ba si Ipe? Baka alagang Ipe. Baka inalagaan lang ni Ipe, 'di ba? Kayo naman eh. Baka alagang Ipe 'yan. Baka kaya siya siguro nagpapayat. Pero 'di ba meron hong very popular ngayon na produkto na nagpapapayat. Yung i-inject daw doon sa mga dyan sa may tiyan, di ba? Yung anong tawag doon? Meron silang very popular ngayon na ginagamit eh. Yung Tersi yata yan. Sakto ba? Tersi. Hindi ko alam yung yung exact na name yan, pero meron silang binabanggit na Tersi. Yung Tersi daw, mabilis daw yan nagpapayat sa isang tao. Diba? Sakto ba si Ivan? Tersi. Iba kasi gumamit ho ng Tersi. Pero marami kasi mga speculations ngayon na ito daw si Hanilet Abansenya nagpapatingin daw lagi. Lagi daw ha? Hindi tayo sure kung ito ba ay totoo, pero merong kumakalat kasi na ito daw ay laging napapatingin sa doktor. Di ba kasi siguro para sa papayat, baka kasi in love. Tayo lang po ay nagulat. Bakit bigla yatang pumayat itong si Hanilet Abansenya? Baka nga alagang Ipe, di ba? So ngayon, dito tayo sa usapin tungkol dito sa merong na-stroke. Si Ivan. Ang nag-stroke, yun pong kinasuhan na sangkot sa flood control scam. Yes, meron po.
yung akusado sa 289.5 million pesos na flood control scam sa Oriental Mindoro. Yes, na-stroke ho siya, na-stroke. Naghain ng urgent motion for hospital arrest ang kampo ni Joliet Calvo, isang dating opisyal ng DPWH na kabilang sa kinasuhan sa Sandigan Bayan na 6th Division dahil sa pagkakasangkot di umano sa flood control scam. So yung mga sangkot sa flood control scam na ngayon ay naaresto na, nakulong na, ngayon nagkaka-stroke na. 'Di ba? Ganyan talaga sila eh. Noong time na sila pa ay happy kasi nga nangurap sa pera ng bayan, nangurap sa ating gobyerno, happy wala pang sakit. So ngayon na sila ay nabuking na ang kanilang katarataduhan, nagkakasakit na. 'Di ba? Meron nga 'di ba? Hindi sa flood control scam, pero naaresto, ngayon meron ng wheelchair. Nag-wheelchair nung una. Kalaunan, nung start na kanyang trial, wala ng wheelchair. 'Di ba? Bakit kaya ganyan? Nung una, happy sila eh. Free na free talaga sila eh. Nangurap. 'Di ba? Nangawat sa pera ng bayan. So ngayon na sila ay nabuking na ang kanilang kalokohan, nagkakasakit na. Napansin niyo ba yung si Bunuan? 'Di ba si Bunuan din nagkasakit din? Si Marcoleta, pero si Marcoleta hindi sa flood control, kundi iba ang kanyang kaso. Nagkasakit din. Pero, it's a prank lang pala. It's a prank! Kasi nga nung latest na nakita natin siya doon sa kanyang trial, abay, ang bilis lumakad eh. Diba? Mabilis na lumakad eh. So, itong si Joliet Calvo, abay na stroke. Diba? So, get well soon kasi nga magbabayad ka pa ng iyong kalokohan. Dapat pagbabayaran mo yung ginawa mong katarataduhan sa ating gobyerno. Happy ka ng una, sa ngayon, pagdusahan mo yan. Okay? Mga kababayan ko, dito muna tayo kay Sara Duterte. Kasi nga 'di ba, the other day, kahapon nga pala, pumutok yung balita na itong si Sara Duterte ay pumunta pala sa palasyo. 'Di ba? Talagang sumabog ang social media kahapon until now kasi hindi ito matanggap ng mga DDS na ito si Sara Duterte pumunta ho kahapon doon sa palasyo. Anong ginawa niya doon si Ivan? Kasi gusto niya daw na makipag-meeting, makipag-usap kay President BBM. Pero ito ang nakakatawa. Kasi nga ito si Sara Duterte basta pumunta na lang doon. Yes, ito ho ang kumalat na balita, ito po yung nag-leak na information. Hindi ako sure kung sino ang nagsabi nito, pero ito daw ay galing sa loob ang information. Si Sara Duterte biglang pumunta doon sa palasyo, stress na stress. Hindi man lang nagpa-schedule, hindi man lang nagpa-appointment, wala. Basta pumunta lang daw ito doon sa palasyo. Gusto niya makipag-usap kay President BBM. Para saan pa? Mga kababayan ko, gusto niyo ba na ito si Sara Duterte ay kakausapin ni President BBM? Please comment sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. So yan ho ang kumalat na balita, pero hindi sila nagkausap daw mga kababayan. Bakit Sir Ivan? Kasi itong si President BBM, meron ho siyang ibang schedule ho, nakaschedule na meeting. Kaya ito si Sara Duterte ay naghintay lang doon hanggat hindi talaga sila nakausap ni President BBM kasi nga meron pong series of meeting si President BBM kahapon. Kawawa naman. Pinaghintay lang. Alam niyo, naalala ko yung sinabi ni Sandro Marcos na nung time na itong si President BBM ay tatakbo bilang presidente, 'di ba sila ay inimbitahan daw ni Digong doon sa palasyo. Sila ho ay pinaghintay ni Digong ng 2 hours. Isipin nyo yan, pinaghintay ni Digong si President BBM at saka si Sandro Marcos ng 2 hours. So ngayon, nung sila ay kinausap na ni Digong, ang gusto ni Digong para daw suportaan ni Digong ito si President BBM, gusto niya na siya ang mamili kung sinong ilagay na gabinete. Gusto ni Digong sila ang mamili kung sino yung speaker. Gusto ni Digong na sila yung pipili kung sino yung maging ES, Executive Secretary. Gusto niya kung sino yung Senate President at iba pa. Yun daw ang deal. Diba sinabi yan ni Sandro Marcos? So naalala ko bigla, 2 hours lang pinahintay doon sa palasyo. Pero hindi pala pumayag si President BBM. Kasi nga diba sabi ho ni Sandro Marcos, nung
pagkatapos na sila ay nakausap ni Digong, sabi ni President BBM dun kay Sandro Marcos na kulang na lang daw na siya ay papatayin. 'Di ba? So hindi pumayag si President BBM. Kaya naman pala, makes sense kung bakit galit na galit ito si Digong dito kay President BBM. Kaya pala galit na galit siya at hindi siya tinulungan ni Digong or hindi siya inendorso ni Digong. 'Di ba? Siniraan pa nga eh. Kaya nga 'di ba yung Bonateros iba ang kanilang sinuportahan kundi yung si Isko Moreno. Hindi nila sinuportahan si President BBM kasi hindi pumayag ito si Digong, kasi hindi pumayag si President BBM sa gusto ni Digong. Isipin nyo si Digong ang pipili kung sino yung maging Senate President, kung sino yung maging Speaker at saka ES. 'Di ba? Delikado yan eh. Kasi nga napakadali na lang tatanggalin si pesto si President BBM kung nagkataon. 'Di ba? Kaya nagalit ho ito, kaya galit na galit itong si Digong. Pero mas lalo nagalit si Digong kasi nga si Sara Duterte nilapitan niya si President BBM with the help of Amy Marcos. Kaya galit na galit itong si Digong, 'di ba? Pero si Digong walang nagawa. So yun din ang nangyari kay Sara Duterte. Naghintay daw ng matagal. Pero hindi siya sinipot or hindi natuloy ang kanilang meeting kasi nga maraming meeting itong si President BBM. Baka gusto niya kasi ng special treatment. 'Di ba? Gusto niya ng special treatment? Special child ba siya? gusto na maging special treatment itong si Sara Duterte, 'di ba? Talaga eh. So 'yun ang nangyari, talagang hindi matanggap ng mga DDS na gusto makipag-usap ni Sara Duterte kay President BBM. Malamang sa malamang ito'y related sa kinasasangkutan ngayon ni Sara Duterte. Malamang sa malamang ito'y related sa malapit nang ilalabas na warrant of arrest dito kay Sara Duterte. What do you think, mga kababayan ko? Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Okay? So before tayo magpapatuloy sa ating talakayan, atin muna hong i-acknowledge at saka i-announce kung sino ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. So nanalo sa ating pa-contest ay galing ho sa comment ni Caroline ng Sinwagon. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 122 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, dapat lang makulong ang mga Duterte siblings. They think they're above the law. Which is totoo talaga yan, di ba? Ito kasi mga Duterte, itong magkapatid na Duterte, ito sila si Digong, pag-akala kasi nila, sila ay untouchable, di ba? Pag-akala nila, walang makakagalaw sa kanila. Kasi nga, nasa side sa kanila yung kanilang poon na si appointed son of God, di ba? Diyan sila nagkakamali. Kasi si President BBM, hindi yan weak leader. And he is following the rule of law. Ang gusto ni President BBM, talagang sundin yung batas. Kung merong ginawang kalokohan ang tao na yan, kapag ang tao na yan ay corrupt or merong ginawang hindi maganda sa ating gobyerno at sa bansang Pilipinas, dapat talagang kasuhan. Dapat talagang tuluyan. So yan ang nangyari ngayon sa pamilya Duterte. Tinuluyan sila. So sino ngayon ang weak leader? Diba? Iyakan ang mga DDS. Okay, so congratulations kay Caroline ng Sinwagon. Siya ang nanalo sa ating contest na most like comment at meron siyang premium na 250 pesos ipapadala natin through GCash. Okay, so kay Ma'am Caroline, please message me doon sa ating messenger. Okay? So ang second na meron pong maraming nag-like sa kanyang comment ay galing po sa comment ni Estrella Ramos. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 96 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, mabuti naman mabawasan ang mga kayabangan nila. Walang kwentang congressman. I'm sure na ito po ay patungkol kay Pulong Duterte. Kasi Pulong Duterte, mga kababayan ko, di ba meron siyang kinakaharap na kaso, yung tungkol po sa yung bugaw na kanyang ginumbag. Yes, umusad po ang kaso ni Pulong Duterte. So, di ba nakita rin natin na sinamahan siya ni Sara Duterte doon sa Davao Court? So, selective talaga itong si Sara. Si Sara, sinamahan niya yung si Pulong Duterte na merong kaso. Pero mismong kaso ni Sara Duterte sa impeachment trial, hindi siya nagpapakita. So talagang selective itong si Sara Duterte. At meron ding ipapakita sa inyo. Kasi nga 'di ba si Sara ay meron na pong nakaamba. Meron pong nakaamba
na warrant of arrest. Yes, meron po. Tapos ito ang nakakatawa kasi nga ito ang sabi at saka ipinapakalat ng mga DDS kasi sinabi ho ito mismo ng isang abogado na sabi nila, subukan nyo para makita ninyo ang galit ng milyon-milyong Pilipino kapag aarestuhin daw ito si Sara Duterte. So yan ang kanyang ibig sabihin. Kapag daw aarestuhin ito si Sara Duterte, subukan nyo para makita nyo ang galit ng milyon-milyong Pilipino. Ungas, sinabi na nila yan many times, di ba? Makailang beses na ho nila yang sinabi. Noong time na inaresto ito si Digong, yan din ang kanilang sinabi. Subukan nyo, makita nyo ang galit ng milyon-milyong Pilipino. Noong time na inaresto ito si Kibuloy, yan din ang kanilang sinabi. Noong latest, noong inaresto ito si Marcoleta, yan din ang kanilang sinabi. Diba si Marcoleta ay insiyan? May nagawa ba? Wala. Diba puro kasi sila kayabangan, puro lang ingay. May nagawa ba sila? Wala. Pero tingnan nyo, ito sinabi ng isang abogado, subukan nyo para makita ang galit ng milyong-milyong Pilipino. Utot mo, wala kang magawa kasi mas marami ho mga taong merong matitinong pag-iisip. Mas marami ho mga Pilipinong sumuporta sa ating gobyerno. Mas marami ho mga Pilipinong sumuporta sa ating President BBM. Diba? Sa mga kababayan ko, siya nga pala, konting favor lang. Sana po ating i-follow at saka i-like din natin ang ating TikTok account. Paabutin ho natin ng kahit 10,000 lang. Please, konting favor lang para para masaya dun sa TikTok. Kasi nangungurot din dun si Sir Ivan. Baka hindi niyo po alam na meron po tayong TikTok account. Okay, please i-follow natin. Thank you so much. So, dito tayo mga kababayan ko sa usapin tungkol sa posibleng warrant of arrest dito kay Sara Duterte. Kasi nga itong mga DDS, hindi sila maniniwala. 'Di ba sabi nila na hindi totoo at saka hindi daw mangyayari na arestuhin ito si Sara Duterte. Kasi siya daw ay impeachable official. Kung mangyayari man yan sa kanya, pwede din niyang mangyari daw kay President BBM. Diba? Hindi talaga nila noon naintindihan yung ating batas. So ipakita ko muna sa inyo itong balita. For more details, let's watch this. Pinipigilan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang posibleng paglabas ng arrest warrant laban sa bise. Alam mo, Lord, tumunog to kahapon na possible daw may arrest warrant to be. Para sa kasong grave threats, kaugnay ng sinabi ng Vice Presidente na may kinausap na raw siyang handang papatay kay Pangulong Marcos, First Lady at dating House Speaker. Ayon sa kampo ng bise, hindi dapat maglabas ng arrest warrant ang korte hanggat hindi pa nare-resolba ang isa pa nilang motion. Ano ba yan? Kine-question kasi ni VP Sara ang jurisdiction ng korte, lalo't isa siyang impeachable official. So Lord, parang tinatanong nila kung covered niyo ba kami? Pwede na nga ako ma-impeach, tapos papakulong niyo pa. Kung pwede raw yung mangyari sa bise, pwede rin yan mangyari sa iba pang opisyal. Oo, kasi jurisdiction din ang usapan dyan. At humiling din ang kampo ng Vice Presidente na magkaroon ng oral arguments para mailatag nila ang kanilang depensa. Bukod pa dyan, una nang pinababasura ng kampo ng Vice ang kasong grave threats. Pakinggan natin ang pahayag ng abogado ng Vice Presidente na si Attorney Lim. Dahil sila ay impeachable officer, hindi dapat sila maaring kasuhan ng mga kasong kriminal katulad ng sinampa sa ating Vice Presidente. So yun yung dahilan kung bakit nag-file kami ng motion to quash. Very far-reaching and serious yung consequences presented by this issue. Wala pang pahayag ang DOJ tungkol sa isinusulong na oral arguments ng VP Sara Cam. Pero naunang giniit ni Prosecutor General Richard Fadulyon na hindi po pinagbabawalan ang paggasampa ng kasong kriminal laban sa Vice Presidente. Sabi ng palasyo, tila pagbabanta ang sinabi ng kampo ng Vice Presidente na posible ring makasuhan ang ibang impeachable officials tulad ng Presidente kung sakali. Git ni Castro, no one is above the law. Dapat daw managot ang sino mang lumalabag sa batas o umaabuso sa kapangyarihan. Tinanggi naman ng kampo ni VP Sara ang paratang ni Yusek Castro na nagbabanta daw sila. Ito ang sabi ni Attorney Joseph Lim. I respect the palace officer's opinion, no?
But of course, it was never issued as a threat. No? Kasi nga, tama naman sinabi niya, no? No one is above the law. And I agree with that. If the Vice President has to answer, for example, for any crime, no? Should it be now that she is still a sitting Vice President or later when she is no longer, no? If ever, no? Is it the same also for other impeachable officers? Should they also be, may they also be already prosecuted now while they are sitting? Or will it be after, when they're no longer incumbent? Alam mo, sabi nga nila Lord, 'di ba? Kung gaano karaming abogado, ganoon din karami ang interpretasyon Correct. ng batas. So siguro konting context lang, hindi naman po kami mga abogado dito. Pero yung oral arguments kasi Lord, hindi naman talaga siya required para sa Correct. motion to quash. Pero kasi kapag motion to quash, kailangan mong kumbaga ipuprove mo na una, baka wala talagang offense na nagawa. Pangalawa, yung jurisdiction talaga, kung covered ka ba at may karapatan bang maglitis sa'yo itong nagkaso sa'yo. So kaya talaga siguro sila humihingi ng oral arguments. Sabi ng abogado ni VP Sara, at least ang abogado lang siya para dito sa kaso niya sa Oo, NBI. oo, yeah. Ito daw ay limited ang immunity ng Vice Presidente. Limited ang Oo. immunity. Okay. Marikasuhan lamang kapag bumaba na, pag wala na siya sa pwesto. Okay. Yun ang sinabi. Yeah, So yun ang ilalaban, expect natin ilalaban ni VP na may immunity pa ako habang nakaupo ako bilang So, Vice walang Presidente. Pero So, iba walang yung jurisdiction. immunity ng Presidente. Iba yun. So yan kasi ang pinanghawakan ngayon ng mga DDS na hindi daw pwedeng arestuhin ito si Sara Duterte hanggat siya ay nakaupo bilang Vice Presidente. Hindi pa talaga siya makakasuhan, hindi pa talaga siya maaresto. Tingnan nga natin. So for further explanation, ipapakita ko sa inyo itong explanation ni Attorney Rene Bueno. For more details, let's watch this. Alam niyo po, medyo nagtitrending itong usapin tungkol sa napipintong paglabas ng warrant of arrest laban kay Vice Presidente. Viral to dahil doon sa kasong isinampa na grave threats laban sa kanya, sa mga pagbabanta niya sa buhay ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. So ang katanungan dito at ang nagiging argumento, debate ng ating mga netizens ay hindi ba't itong si Vice President ay tulad din ng ating Presidente na mayroong immunity card mula sa mga criminal cases. Ibig sabihin hindi siya pwedeng kasuhan ng kriminal o arestuhin habang siya ay nakaupo bilang Vice Presidente. Parang sinasabi tuloy dito ng kampo o ni Vice Presidente ay hoy, impeachable official ako. Hindi nyo ako pwedeng kasuhan sa Sandigan Bayan habang ako po ay sitting Vice President. So tuloy, marami ang nagtatanong sa akin na totoo ba yan, attorney? Hindi ba siya pwede talagang sampahan ng kaso sa Sandigan Bayan kasi ongoing ang impeachment trial laban sa kanya. Hindi din siya pwedeng arestuhin, di ba? Sasagutin po natin yan, alamin natin at bibigyan natin ng legal basis ang ating paliwanag sa episode na ito. So, ang tanong is that sino ba talaga ang merong VIP pass na hindi mo pwedeng kasuhan? Habang siya ay nakaupo bilang isang public official sapagkat siya ay nag-e-enjoy ng immunity from suit. So unawain natin kung ano ba itong tinatawag na immunity from suit. Ito ay trending na trending ngayon at marami ang ito ay pinag-uusapan dahil dito sa hinaharap na mga kaso ng Vice Presidente. So sa madaling salita po, ang immunity from suit ay parang parang invisibility star kay Super Mario. Pag may immunity ka, kahit anong ihagis sa iyong kaso o kahit anong asunto pa yan na isasampa laban sa iyo, tatalbog lang yan. Pabalik doon sa naghagis. Hindi ka pwedeng sampahan ng kaso sa korte habang nakaupo ka sa pwesto. Pero ang tanong is ganito. Sino ang may-ari ng VIP? Only immunity. Yung itong only immunity pass sa Pilipinas. Ano ba ang sinasabi ng batas? Okay, ganito po yan.
So ayon po sa ating 1987 Constitution at sa pamosong kaso, ito alam na alam ninyo to dahil bago-bago itong kaso na to, ito pong kaso ni De Lima versus Duterte. Okay? Iisa lang po ang may hawak ng BIP card na ito, yung immunity from suit. Walang iba kundi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang presidente lang ang merong immunity from suit. So ang tanong siyempre, bakit yung presidente lang? Kasi po ang presidente ang chief executive. Siya po ang head of the state at siya po ang commander-in-chief. Okay? So ibig sabihin, pag ganyan na mga pwestong hinahawakan mo, super busy yan. No? Super busy si presidente. Kung araw-araw siyang papadalhan ng subpoena o ipatatawag sa piskal dahil sa reklamo ng kapitbahay na maingay ang videoke. Okay? So, paano natatakbo ang bansa? Kaya binigyan siya ng konstitusyon ng shield para makapokus sa pagpapatakbo ng Pilipinas. Andiyan dyan yung immunity from suit. So, siyempre, para tuloy-tuloy ang serbisyo sa bayan at walang istorbo kung aasarin mo yung presidente, di araw-araw, kung ilang libo yung asar kay presidente, di araw-araw may kaso yan, di araw-araw nakipiskal yan. Naku po, ano na mangyayari sa pinuno ng bansa at sa ating bansa? Okay, so, paano yung vice president? Meron ba yan? Ayon po sa batas, wala pong immunity ang vice-presidente. Okay? Ang ganito yan, optional lang ang trabaho ng vice-presidente ayon sa saligang batas. Alam niyo po kung hindi yan po pagkakatiwalaan ng presidente na bigyan ng isang cabinet post o posisyon, ang main constitutional function lang ng vice-presidente ay mag-intay na ang presidente ay, alam niyo na yan, no? Mag-iintay yan ng kapalaran ng presidente kung kailan aakyat sa taas. Nung araw, natatandaan ko yung dating ang boss, no, na isang very high official of the land before. Sabi niya, itong vice mayor ko mahina manalangin to, hindi maging mayor. So dito, bakit ka bibigyan ng immunity kung wala ka namang ginagawang napaka-critical, araw-araw na trabaho na pwedeng ma-distract yung trabaho mo dahil dito sa kaka-attend sa mga trials, sa investigation. So, walang dahilan para bigyan ka ng immunity from suit. Kaya kung sinasabi ng mga abogado ni Vice President na may immunity from suit siya, kasi impeachable official siya, mali po, no? Ang interpretation na yan. Sa aking palagay, sa aking pananaw, mali po yung interpretation na yan. Baluktot na logic po yan. No, parang sinabi mong, dahil may ticket ako sa sinahan, no? Dahil may ticket ako sa sinihan, libre na din dapat ang popcorn at soft drinks ko. Hindi po ganun yun. Iba po ang sitwasyon ng presidente. Iba po ang sitwasyon ng vice-presidente at ng other impeachable official. So, ikumpara po natin yung impeachment, no? Yung impeachment case versus the criminal case. Magkaiba po yung mundo na yan. No, magkaiba ang laro ng impeachment at ng isang criminal case. So tingnan po natin, no? At ano ba sinasabi ng Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution? Okay? Sino po ba ang mga impeachable officials? Dito po sa provision na nasabi ko sa ilalim po ng ating saligang batas, ang mga impeachable officials po ay unang-unang nakalista dyan ang ating presidente. Pangalawa po sa listahan, syempre, vice-presidente. At pagkatapos, lahat ng justices ng Korte Suprema. Mula sa Chief Justice hanggang doon sa ika-15 miyembro ng ating Korte Suprema. Kasi ang Supreme Court, lahat-lahat yan, 15 yan, justices na yan. At isa yung pinuno, siya yung Chief Justice. At ang susunod dyan, yung mga members ng Constitutional Commission. Ano-ano ba yung mga Constitutional Commissions? Ayan dyan yung Commission on Elections, andyan yung Commission on Audit, at yung Civil Service Commission. So, bali tatlo yan, yung mga Constitutional Commissions na nakasaad sa ating saligang batas.
at ang pinakahuli ay yung ombudsman. So, lahat yan, habang nakaupo yan, no, ang pwede lang dahilan para tanggalin sila is through impeachment. Okay? Sinasabi sa batas na sila ay pwedeng matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment dahil sa mga kasalanang tulad ng, ako memorize na ninyo itong grounds na to culpable violation of the Constitution, treason, wala namang giyera dito, hindi kasali yan, bribery, graft and corruption, high crimes, o kaya yung betrayal of public trust. Okay? Pero pakinggan nyo ng mabuti ang Section 3 o intindihin nyo ng mabuti ang Section 3, Paragraph 7 ng Article 11 ng ating pong 1987 Constitution. Ang sabi dito, judgment in cases of impeachment shall not extend farther than removal from office. Okay? So, ang kasunod dito, sabi dito is but the party convicted shall nevertheless be liable and subject to prosecution, trial, and punishment according to law. Iyan po ang sinasabi ng ating saligang batas. So, paliwanag natin ng mabuti para mas malinaw, no? Sa ating mga amigos at mga amigas, ano po ang ibig sabihin nitong probisyon ng batas na aking binanggit? Sa simpleng Tagalog. Okay? Ang sabi dito sa Tagalog, ang impeachment po ay isang political process. Ang hatol lang dito ay matanggal ka sa pwesto at maban ka na habang buhay sa gobyerno. Hindi ka na pwedeng ma-appoint, hindi ka na pwedeng ihalal sa anumang posisyon sa gobyerno. Kahit kagawad ng barangay, hindi ka na pwede. No? Dito, sa provision na to, sinabi, hindi ka ipapasok sa kulungan, no? Sa impeachment trial. Walang NBA clearance status na masisira doon. Ang gagawin lamang kung ikaw ay convicted, tanggal, ban ka na sa gobyerno. Wala ka ng pwestong pwedeng hawakan sa pamahalaan. Okay, so, ang criminal cases sa Sandigan Bayan ay isang judicial process. Ang habol naman dito ay makulong ka, mabilanggo ka, at magbayad ka ng piyansa o kaya multa. Okay? So, yan yung judicial process. Ibig sabihin, magkaibang laro sila. Magkaibang lane sila. Hindi porke may impeachment trial sa Senado, ibig sabihin, titigil ang mundo ng Sandigan Bayan? Titigil ang mundo ng ombudsman o ng mga regular courts? Hindi po. Hindi po ganoon ang kaso, no? Sa kaso ng mga impeachable officials, no? Except for the president. Okay? Ngayon ang tanong, pwede bang sabay? Okay, ito yung madalas pinag-uusapan Pwede bang sabay ang impeachment at kaso sa Sandigan Bayan? Okay? Isang political court, isang regular trial court. Okay? Special court, Sandigan Bayan. So, isipin nyo to, Pwede bang sabay ang trial sa Senado? Tapos, babanatan mo ng trial sa Sandigan Bayan? And in this case, yung kaso ng graft, ng plunder, o kaya sa regular trial court sa RTC. Pwede ba yun? Okay. Anong sagot? Opo, pwede po na pagsabayin ang trial sa Senado, sa RTC, sa Sandigan Bayan. Wala namang sinasabing pinagbabawal yan, no? Walang tinatawag dito ng double jeopardy, no? Dahil hindi naman dalawang magkaparehong kasong kriminal ang pinag-uusapan. At wala din po ditong sinasabing prejudicial question kasi hindi kailangang hintayin ng Sandigan Bayan o ng hukuman ng hatol ng Senado bago sila magdesisyon kung may nakuha ka bang pera sa pondo ng bayan. Okay? Maliwanag yan. Kasi political yung isa judicial.
So, pwede mong pagsabayin yan. Malinaw. So, isipin nyo malinaw yan. Okay. Ang Sandigan Bayan, sa ilalim po ng Republic Act 3019 o yung tinatawag nga nating Anti-Graft and Corrupt Practices Act at yung PD 1606 ay meron pong exclusive na power o may eksklusibong kapangyarihan na litisin ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Anong nasasakupan? Mula po yan sa salary grade 27 at pataas, o matataas na posisyon na yan, no? So, kung saan kasama dyan ang vice presidente, kasi mataas ang grado, salary grade ng vice, no? At pwede silang kasuhan ng pagnanakaw o korupsyon, okay? Doon ang punta niyan sa Sandigan Bayan. So, pero yung salary grade below 27, hindi Sandigan Bayan yan. Sa regular courts ang punta ng mga yan. Okay? Halimbawa, habang dinidinig sa Senado ang impeachment laban kay Vice President, ang Ombudsman naman ay mag-ahain ng information sa Sandigan Bayan. Yung information, ito yung formal complaint, no, to be filed or that will be filed by the Ombudsman. Information po ang tawag doon sa complaint sheet na isasampa sa Sandigan Bayan. Legal term kasi yan. So, pag sinampa yung information sa Sandigan Bayan, no, so si Sandigan naman, Bayan, ay titimbangin lahat ng ebidensya. Okay? So, sa Senado, ano naman ginagawa? Sa Senado, ang tinatanong dyan, oy, ikaw, impeachable official, fit ka pa ba maging vice presidente? Okay? Sa Sandigan Bayan, ganito uli ang tanong, may ninakaw ka ba? O ginamit mo ng mali ang pondo? So magkaiba yan may ninakaw ka ba? O ginamit mo ng mali ang pondo? O parang technical malversation ng labas, mali ang paggamit ng pondo. Okay. Magkaibang tanong, magkaibang korte, pwedeng pagsabihin, pwedeng pumalo ng sabay. Walang problema, mga amigos, mga amigas. Okay? Pero wait, no? Mayroon tayong dito plot twist, no? Dito medyo magiging tricky ang ating batas at jurisprudence, no? Katulad po nung kaso ni Lecaros versus Sandigan Bayan at ng Mark Copper Mining versus Garcia. So medyo may plot twist. Ayon po sa jurisprudence, ang impeachment ang exclusively sole method para matanggal sa pwesto ang isang impeachable official habang nakaupo siya. So, exclusive yan. Pwede mo lang tanggalin yan sa pwesto, no? Through an impeachment. No? Yung mga nabanggit ng official kanina na nakasulat, nakalista sa ating saligang batas. No? Ibig sabihin, pwedeng magpatuloy ang investigasyon ng ombudsman. Walang hahadlang dyan. Walang pwedeng humadlang dyan. Pwede mag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, no? Kung available naman na issue ng warrant of arrest, pwede naman magpiyansa. Diba? Pwede magpiyansa yan kung available offense. Okay? So, arestuhin ka ng Biyernes ng hapon, tapos na si judge. Umuwi na, walang pipirma ng warrant. O, di magbakasyon ka ng Biyernes ng gabi, Sabado ng gabi, Linggo ng gabi. Hintay mo yung Lunes. Tapos mag-file ka ng motion, no? Or motion to bail. Okay? So, kasi bailable naman siya. Okay? So, pwedeng magkaroon ng marathon trial at maglabas ng desisyon, no? Or conviction ang Sandigan Bayan. So, pwede yan. Pwede sila maglabas ng desisyon. Pwede sila maglabas ng conviction ng ang Sandigan Bayan. Okay? So, pero ito yung pinakamalaking pero. Oh, okay. Kung ang ipapataw ng parusa ng Sandigan Bayan ay removal from office,
removal from office, pagkakatanggal yan sa pwesto, no? O preventive suspension, no? Hindi mo na ito pwedeng ipatupad agad-agad habang nakaupo pa siyang vice-presidente. So pag-usapan natin, bakit? No? Kasi nga, kung pwedeng suspindihin o tanggalin ng Sandigan Bayan ang isang vice president ng ganun-ganun na lamang, para mo na ring binaliwala ang posisyon ng impeachment sa konstitusyon. So, kaya mga amigos, mga amigas, anong mangyayari dito? Kapag yan ay nagsabay-sabay na isinampa sa Sandigan Bayan sa regular trial courts tapos nagkakaroon ng impeachment trial. So, ano mangyayari? So, tutuloy ang kaso sa Sandigan Bayan. Okay? Tutuloy ang kaso sa regional trial court. Kung makonvict siya habang vice president pa siya, ang parusang pagkakatangkal sa pwesto o pagkakakulong ay mag-aantay sa pintuan ng kanyang opisina. Sa sandaling matanggal, excuse me, nabulol lang. Bulol na. Okay. So sa sandaling matanggal siya via impeachment sa Senado o matapos ang kanyang 6-year term bilang vice-presidente, kakalbuhin at ipapatupad na ng Sandigan Bayan ang parusa sa kanya. Parang ano lang yan parang online shopping. Order ka, confirm. No? Order, confirm na ang kulong. Hintayin mo na lang ma-deliver pag nag-expire na ang term mo. Okay? So, parang naging Shopee patuloy ang kaso ng impeachable official. So ano ang mangyayari? So, ulitin natin, ang presidente lamang ang nag-e-enjoy ng immunity from suit at ang other impeachable officials katulad ng vice-presidente, ng justices of the Supreme Court, Constitutional Commission's members, yung ombudsman, ayan po, sila po ay wala pong immunity from suit yan. Only the president enjoys immunity from suit. Okay, so walang constitutional protection ang vice-presidente laban sa mga kasong kriminal o sibil habang nakaupo siya. So, maliwanag po ba? O ngayon, gets na ba mga DDS? Mukha yatang in the coming days, meron na namang iiyak. Mukha yatang maaresto itong si Sara Duterte. Okay, so before tayo mag-jump sa ating next topic, atin muna kong i-acknowledge at saka shoutout ang ating mga suki at mga early birds. So i-shoutout natin, nandyan si Gina G, Caroline Nangsin Wogon from Taiwan, kasama din natin si Nexon Balyador, Emmy Mapalad, Nikki Mariano from Green Hills, San Juan. Nandyan din si Estrella Ramos, Nestor Potian from Norway. Kasama din natin si Annalyn Biden, Mary Luna Yurag, Ruda Rara from UAE. Hi si Delia Tesorio. Nandyan din si ME. Delia Tesorio, Belma Dangtayan Abelia. Hi to Kelly de Guzman Capuno from Tagaytay City, Cavite. Kasama din natin si Alberto Buyo from San Pablo City, Laguna. Hi to Lorena Otaki from Japan, Eliza L, Gloria Marquez, Tony De Los Reyes. Nandyan din si Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Isyadat natin si Erlinda Arinas from San Pablo City, Laguna. Phil Macabato from Toronto, Canada. And hi to Josephine Gallego. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong interview kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. For more details, let's watch this. Okay, Director, medyo marami tayong pag-uusapan ngayong gabi. No? Simulan natin dito sa Umugong. A few days ago, na tila maaaresto na itong si Senator Bato de la Rosa na nagtatago dito po sa ICC arrest warrant. Ano ba yung totoo? Medyo malapit na ba yung maaresto? Medyo lang po sa teka ayusin ko lang. Sige.
Yeah, can you hear me, boss? Oo. Yes, yes. Malinaw, Yeah, malinaw, sir. malinaw po. Yeah, nagkaroon kasi ng speculation because kahapon nagpunta ako ng Davao City. Pero sabi ko nga, hindi ba to bakal yung aming hinuli kahapon, ano? Pero of course, syempre yung thinking, pag pumunta ka ng Davao, iba-iba yung speculation, sino pupuntahan doon. Pero truth of the matter, meron kami talagang operations. Matagal namin sinurveillance itong factory ng bakal na ito. At doon namin na-establish yung substandards nito tsaka yung presence nga ng mga radioactive materials. Kaya kailangan naming hulihin at isara yung itong factory na to. So parang yun maraming talaga yung- nag-speculate, nag-link na pupuntahan si Senator Bato kasi meron din kasi ngayong event doon na yung third annual shoot fest ni Senator Bato. So maaaring mag-speculate na baka nandun. Tapos recently lumabas yung larawan na magkakasama doon sila Senator Robin tapos yung asawa ni Senator Bato sa Samal. So baka pinagdugtong-dugtong. Mm-mm. Pero of course, I understand na merong limited yung mga information na pwede niyo ibigay. Pero in terms of the idea of having him arrested, how close Well, are you? ano kami, no? Sabi ko nga, hindi naman namin sinasara yung aming surveillance saka tracking team namin tuloy-tuloy. We have several tracking teams who's been doing it and we have identified the areas na maring nandoon and siguro sooner or later we will come out with at least sana mag-positive na operation para ma-arresto natin si Senator Bato. Are you getting a lot of siguro, are you getting encouraging tips as to his possible whereabouts so far? Well, mukhang so far yung mga reports sa amin compared with the tools na ginagamit namin parang medyo may kalinawan po. We can have a positive result eventually. Pero for the record, base sa monitoring ninyo, hindi pa ba siya nakakalabas ng Pilipinas? We have strong belief but actually mukhang hindi pa umalis ng Pilipinas. And dito sa mga areas na sinasurveillance ninyo, more or less medyo na nalilimit nyo na ba yung areas kung saan posible siya nagtatago? Yeah, we have identified limited areas already. Medyo mas malinaw. Nasa Mindanao po ba siya? I'd rather not say, Sir Christian, pero basta we have positive reports na nandito pa sa Pilipinas na we don't want to compromise yung Okay. I understand. trabaho ng aming mga agents sa ground. So may apologies, Sir Christian. I'm just Opo. hoping na mag-positive talaga yung mga reports sa amin. Opo. Pero ang gusto ko po itanong, no, yung ano ba yung pinaghahandaan nyo in terms of the difficulty of arresting him? Let's say, na-locate nyo na kung nasaan siya, no? Kasi yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, that was a different matter. Yung pagkaka-arresto sa kanya, di ba? Balik niya from Yeah. abroad. Pero dahil nga rin sa nangyari, logically, mas nakapaghanda itong si Bato de la Rosa. Di ba? Yes. So, how are you dealing with that kind of challenge? Mas malaki yung challenges ngayon, Sir Christian, kasi madali noon dahil alam mo kung specified yung oras, kung ano yung flight number, abangan mo lang. So, yun lang. The challenge nung papadala na sahig. Ngayon kasi, nung nalaman pa lang, mula nung May 11, may warrant, tapos we will serve it, nagkagulo sa Senado. So, medyo mas nagkaroon ng challenges kaya nakagawa ng paraan para makapagtago at makagawa ng paraan na hindi kaagad maaresto. Pero sabi ko nga, hindi na mahirap naman takasan yung mahabang kamay ng ating batas. And marami pong tumutulong naman sa atin. Actually, what we're doing now is coordination with other agencies para magawa po natin ito. Tsaka hindi lang naman ng NBI ang naghahanap po sa kanya, hindi po ba? Other law enforcement agencies are involved. Yes, basta sa law enforcement, continuously we're coordinating with the PNP, of course. Tapos we're using our intelligence network, yung intel network ng iba't ibang ahensya na gagamit natin, nakipagtulungan sa atin. Okay. Puntahan naman natin, Director, itong isa pa sa mga iniimbestagahan ninyo, no? Itong alleged honey trap operation laban dito kay Executive Secretary Ralph Recto. Okay, ano po ba yung kasalukuyang estado nito? Kumbaga, di ba may mga na-identify ka rito ng mga abogado na di man Yes. involved? Okay. Yes. Nasaan na po sila? Well, supposed to be yesterday, dapat nag-attend sila doon sa subpoena namin, pero nagpadala sila ng letter
asking for a later date na setting, which is August 17, that will be on Monday. From the looks of it, do sa letter, they will attend personally dahil parang yung reason nila for not attending yesterday is personal also. So hopefully dumalo sila. So 4 sila na lawyer na inimbitahan natin na were positively identified by the witnesses na kasama sila ron sa pag-meeting. At meron kaming mga footages ng CCTV, at least sa what I've seen, the pictures, na nandoon talaga tong mga pinangalanan na lawyers na to. Okay, paki-recap. Kasi nung, I think, 2 weeks ago, nakausap ko yung abogado nitong talent manager. Si Yes, si Attorney Palad. So, kinuwento Yes, niya yes. yung version as far as the witness is concerned. Pero as far as the NBI is concerned, ano ba yung na-establish nyo talaga clearly? From start Well, up to now. Napakinggan ko yung interview na yan ni Attorney Palad. So, hindi naman nalalayo actually natuwang ako kasi yung based on his accounts and accounts ng clients niya, yun din naman po yung pumasok sa amin na accounts. Originally, again, ulitin natin, the operations is supposed to be an entrapment and rescue operation sa human trafficking. Yun po yung original dito sa alias Ken. So nung nahuli namin tong alias Ken at na-rescue yung 5 na dala-dala niyang babae, yung supposed to be victim of victims ng human trafficking, dun lumabas yung storya na meron silang plinano na gagawin against Executive Secretary Ralph Recto. So 5 yung girls, not all of them, magkaibang issue po yung sa human trafficking kay alias Ken at yung rescue doon kay alias Jen. So si alias Jen, kasama pala ron sa unang ginagawa nila ng istorya. Tapos nagkaroon pa ng isang meeting, may iba pang babae na na-involve. So nakuha po namin lahat yung testimonial documents dito ni alias Ken at ni alias Jen, plus yung identification na po nitong 4 na lawyer. So ngayon, inimbestigahan na po namin. In all this investigation, lumalabas po na ang pangalan ni Attorney Jing Paras at ni Congressman Leandro Libiste. So far, ilan po yung mga testigo ninyo dito sa alleged character assassination? 2 ba or meron pang iba? Sabihin ko na lang, Sir Christian, at least 2. Kasi alam mo, sa totoo, hinihingi nila yung mga copy ng affidavit, saka nung mga CCTV, and all the other evidence. Pero we are guided by Memorandum Circular 48 of the Department of Justice. During the stage of an investigation, that case build-up, hindi namin dapat nga iharap sa kanila. So nung hinihingi lang nila nung dumaluyo po yung abogado ni Congressman Jing Paras, pinakita namin yung ibang ebidensya na lang para at least makita lang na talaga naman dapat magbigay linaw si Attorney Jing Paras. So meron po siyang binigay na affidavit na. And tapos, ayan na nga, sa social media may mga lumabas na CCTV footages from one network na yung attorney Paras attributing sa amin, which is I'm categorically denying na hindi po kami ang nag-release niyan. Kasi CCTV yan, pwedeng may source na iba or pwedeng nanggaling kung kanino. Marami pong pwedeng nagkaroon ng access dahil that is a public place na pinagmitingan nila. So, sa Monday, susulatan din namin yung network na naglabas, yung mismong personality, if they can provide us the copy of what they have so that we can authenticate and validate yung CCTV po na yan. So, pero for the record, you're saying na hindi sa inyo galing yung Hindi po CCTV? kami ang nag-release niyan and we cannot confirm kung that CCTV is exactly the same of what we have right now. What I'm saying, meron po kaming mga CCTV footages, but we have to authenticate it and compare it to what we have. Tsaka kung Okay. sino po nag-issue, nag-release. Okay, doon sa mga But hindi of course, familiar. alam naman natin, Sir Christian, ang media mo lagi sasabihin, siyempre, they have to protect their source, meron silang ganyan. So we're expecting that already. Apo, doon sa mga hindi familiar dito sa pinag-uusapan po natin na CCTV footage, you are referring to this footage, actually lumabas din screenshot nito, no? Supposedly establishing that there indeed was a meeting among the talent manager, tapos The lawyers and Congressman Jing Paras. Pero dun po sa mga footage na meron kayo, na-establish yun na po ba talaga na nagkaroon nga ng ganong meeting? Opo.
positively identified. At doon po sa yung pa-identification po ni Elias Ken at ni Elias Jen doon sa personalities, nakabase po ron sa CCTV na pinakita sa kanila. Okay. Kasi may nakita rin yata ako, I think parang baliktad naman yung version, no? Sa na-establish ninyo, sino ba talaga lumapit kanino for the supposed character assassination plot? Well, that is the claim ng depensa ni Attorney Jing Paras na ang lumapit daw si Elias Ken para gawin yon. Pero, I mean, you be the judge. If you weigh the evidence and yung reasonableness and logic, sino talaga yung may kapasidad? So, parang sa akin lang po, personally, I cannot see the logic na itong si Elias Ken may isip at lalapit doon. Tapos may confirmation na naman po talaga na may involved na pera, although ang sinasabi ng kampo ni Atty. Jing Paras, that is a financial assistance. Hindi parang form of payment. So parang doon na po siguro magkakaiba yung storya. Kasi medyo nagbago yung storya. Nung una, nung walang lumalabas na mga ebidensya na nag-meeting, dini-deny that there was a meeting. Nung lumabas na, in-admit, pero ang kwento na, ang lumapit itong si Elias Ken. So, maimbestigahan naman po siya. That's why we're asking them to attend. Makipag-meeting sa NBI para ma-establish natin sino ba sa dalawang version yung tama na version. Sino yung mas logical. Sino yung suportado ng ebidensya. Ang isa kong tanong dito in terms of logic, sino po ba merong motibo para siraan? Exactly. Exactly po. Sino yung may kapasidad, may motibo, at may kapasidad, sino may pwede magbayad. Parang, actually, kung may admission na lumapit si Elias Ken para gawin yun, let's say na lang, assuming for the sake of argument, pero ba't ka pumayag? Alam mo naman na mali, hindi po ba? So parang doon pa lang, medyo, at the very least, sige, sabihin mo siguro, hindi ikaw, pero when there is already an exchange of money, nasasabihin may pera na ino-offer, principal na yan by participation, or by inducement, or ganun po yan, nag-aaralan natin dyan. Tama po ba, no? Ng pagkakatanda ko, ang kwento ni Attorney Raymond Palad, kumbaga natalisod niya itong honey trap or character assassination plot na ito. This was not your original target of investigation. Tama? Tama po, kasi Sir Christian, if you will notice, ang NBI ngayon, we are very strict in human trafficking, kung napansin nyo po. Na, kaya nga yung allegation nun, yung sa Chicago KTV, pag tinignan nyo po yung aming mga success doon sa human trafficking na issues, napakarami po. Just recently, nabalita yung may mga Russians kami na na-rescue. Last few days ago lang po yan. Tapos, yung mga existing po na massage parlor, tapos mga clubs po na niraise, napakarami po na ginagawa namin. And we are thankful also to DSWD for assisting us dun sa amin pong paglaban sa human trafficking po. Okay. So, yung I understand, nakita niyo sa mga Viber messages o exchanges, no? Doon niyo nakita na merong usapan para iset up Isagawa. itong isagawa, ano? Yes. Ano ba talaga? Honey trap ba yan or sisiraan lang Yan. siya? Ano ba yung goal talaga? Maganda po kasi nagkaroon ng yung sinasabi doon ni Kong Ladro na sinabi ko raw may parang mix up. Ang sinasabi ko na mix up because the original operations is to arrest tong human trafficking na issue na to, yung pong talent manager, yung si Elias Ken, arestuhin siya. Nung na-aresto na siya at iniimbestigahan na, siguro it's the way of him na baka to go easy on him, mag-iba yung takbo, nabanggit yun, lumabas yun. In fact, ang una pa nga naglabas nun is si Elias Jen na sinusugan, inagrihan ni Elias Ken. So talagang sa totoo, natalisod. Kaya nga sasabihin, naku, gawa-gawa lang yan, napaka-unusual. Pero ganun po talaga yung nangyari. And we are thankful na lumabas po ito na ganito. Teka, clarify ko lang. So, yung alias Jen, yung isa ron sa 5 babae, siya yung nag-volunteer ng information. Tapos, Nagsalita po siya. Actually, on record po yan. At kaharap po ang DSWD nung sinabi niya. Wala pong persahan yan, walang anything. Nung iniimbestigahan, parang sa sabi po sa rules and evidence to, ito yung tinatawag na rest just stay. Yung after a startling occurrence, may sinabi ka. And those were on records with their consent po. ano may exactly consent po yung nila. pagkakasabi po ng alias Jen? Yung parang sinasabi na kausap nila si Congressman Jing Paras at ang gagawin nga,
gagawa sila ng character assassination was the term used, na gagawa ng affidavit, pipirmahan nila at ipapile yun at magpipress con sila. At ang kapalit noon, babayaran sila ng malaking halaga. Magkano raw uli yung promise sa kanila? Unang dinegosyatan ni Kong Jing Parasat di alias Ken, 6 million. Tapos nauwi sa 5 million. Para doon sa 4 na babae, tag 1 million. 1 million din kay alias Ken. Tapos sinabi pa raw ni Attorney Jing Paras, dagdagan ng 500. So 5.5 dahil yung 500 para sa kanya. Okay. Yun po yung istorya niyan. Tapos, kinonfirm ito nitong talent manager, no? Si Lito de Guzman. Well, kaya ako nagbanggit ng pangalan, pero alias Ken nga tawag natin. Pero parehas po yung parehas po yung testimonya nila. Parehas po, nagtatutugma. Okay. Okay, so they were also pointing to Jing Paras. Nakausap nila Opo. pareho. Ganito po, tama po. Tapos nung una nga, dinideny siya. Kaya nga ang question ko, Sir Christian, is, can you categorically deny na nag-usap kayo tungkol dyan o nagharap kayo? Hindi pwedeng i-deny kasi lumabas na yung CCTV na magkakausap sila. So ano na lang ginawa? Ang istorya na lang pinapalabas, ang pinag-uusapan, magpuproduce ng pelikula. At nagbago na ngayon. Ang sinasabi na ngayon, si Lito de Guzman na nag-approach para sabihin na siraan si E.S. Recto. So inconsistent na po Pero doon pa lang po, makikita na natin kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. So, yun nga, bago tayo mag-move po doon sa ibang tanong ko po, So, technically, hindi naman kailangang, ang plano, hindi i-set up si Ralph Recto. Hindi po, it's not a honey trap. Hindi po papadala yung babae. Kasi yun yung unang lumabas Nagdala ng mga babae na nahuli yun, dapat dadaling kay ES. Hindi po ganon. Ang balak talaga, nagkaroon ng meeting, nagsimula yan, exchange ng text messages noong May 26 na exchange ng message nila. Tapos nagkaroon ng meeting July 11, 15, tsaka July 26. So, doon na. At doon natin makikita na nagkaroon talaga ng meeting supported by CCTV footages, by testimony ng mga witnesses. So, doon na po. So, ang establish na lang natin, talaga bang ganun yung naging pagpupulong? So may mga testimonya po. Okay, so ang plano raw po ba, lalabas sila in public, merong affidavit, tapos publicly i-accuse Ipapile po sa piskalya, tapos magpe-press con. Supposed to be gagawin po ng August 3 and 4. Bakit daw po gagawin yan? Character assassination nga po So, kaya nga tinitingnan natin yung angulo na parang targeted yata si E.S. Ralph Recto. Alam naman natin ang executive secretary is the primus inter pares or the little president, hindi po ba? Yeah. So, sirain mo, mag-iiba yung... Kaya po nagkaroon din ng mga spekulasyon at mga pagsusuri kung mayroon pa bang ibang mga matataas na opisyal ng gobyerno na gustong targetin po nitong grupo na to. Okay. Di ba initially lumabas sa information, merong 4 na abogado, tama po ba? Na supposedly Tama sila po. nagko-coach dun sa mga babae. Tama po, sila yung nagsabi, ito yung sasabihin nyo. Kaya yung attorney po ni Congressman Jing Paras, sinabi, merong affidavit sa kanila na po nanggaling yun, pero wala naman talagang napirmahan, pero nakahanda yung affidavit. Okay. Nandun yung script. Opo, andun yung script na ginawa po ng mga lawyers po. If you may, kung pwede i-discuss briefly, ano ba yung pinaka-gist ng script? Ano yung sasabihin nila? Character assassination po talaga na. Sasabihin na kinukuha silang apat na nagkaroon sila ng experience. Kaya lalo pong lumiwanag doon sa interview ng lawyer ni Kong Jing para sa isang network na nangyari ito mula 2022 hanggang 2025. So yun yung gagawing storya. Na itong apat na to, sa iba't ibang okasyon, kinuha ni E.S. Ralph Recto, may nangyari, kung ano-ano daw na kababuyan, na sexual na ginawa, nagda-drugs pa raw, tapos may mga description, yung pera, inahagis, mga ganyan po. May mga graphical description sila na sinasabi. Tapos yun po yung gagamitin. So parang siguro, ipapasok nila sa kaso ng Bausi, ganun yung balak nila. Okay. So, tapos identify niyo yung 4 na abogado na di umano gumawa ng script at saka nagko-coach. Opo. Sila po mismo, sinabi mismo ni Elias Jen na tinuturuan sila at saka ni Elias Ken na ito yung mga sasabihin. At pagka na-file na napirmahan,
bayad ng 40%, tapos pag na-file na sa fiscal, another 30%, tapos yung naiwan na 30% habang umaandar yung kaso. Okay. Saan naman po May detalye pumapasok? po. Apo. Saan naman po pumapasok itong allegedly involved daw itong si Congressman Leandro Libiste? Sinabi po mismo ni base doon sa testimonya ni alias Ken at ni alias Jen na sinabi mismo ni Congressman Ching Paras na magbabayad at magpopondo sa gagawin nilang operasyon na yan ay si Congressman Leandro Libiste. At hindi lang po si Congressman Ching Paras according to doon sa mga witnesses, kundi pati yung mga lawyers kinonfirma na yung kliyente nila na si Leandro Libiste ang magbabayad. Base sa conversations with the talent Sa manager. conversation po nila, opo, talent manager, the talents. Kaso pag ganon, hindi ba madaling i-deny yan? Pwedeng i-claim ni Libiste? Well, sasabihin nga po, hearsay, pero if there are a lot of corroborating statements, tapos meron pa po kaming ibang mga ebidensyang ma-present, then ma-establish po na he is involved. So far, how strong is your evidence linking Libiste dito sa character assassination plot? Right now, what we have is the testimony ng mga witnesses, and that's why we want to talk to the lawyers nila. I don't know kung paano nila ipipresent or i-deny, whatever. But there are other documents or other evidence that we are looking at. So sa ngayon, tama naman yung pagbanggit kay Congressman Libiste is hearsay, pero we are also checking yung mga postings niya. There are coincidence na malilink mo sa pangyayari. Kasi as early as May 17, may mga postings siya Like, na tungkol dyan sa ganyan na sinasabi, pambababae ng isang opisyal dyan sa Rockwell. Tapos nung lumabas tong issue na to na wala pa namang binabanggit na lugar, inulit niya yung Rockwell. Tapos parehas ng kwento ng alias Jen na yun yung sinasabing script. Simultaneous po yan. So we preserve those posting and we have studied it. Pinoprofile po namin. so nagpo-post na si Libiste, nagda-drop na ng mga information. Opo, kumbaga sa you're laying down the foundation. Mm-mm. Okay. Kasi inisip ko kanina, pinag-usapan po natin yung possible motive. Publicly naman talagang binabanatan ni Leandro Libiste itong si Ralph Recto, di ba? Sunod-sunod naman talaga yan. Yes, and the testimony of also alias Jen, ang parang pagkakasabi ni Congressman Jing Paras is this is also related to local politics sa Batangas. May ganun po. Okay. Pero nga, malakas ba yung ebidensya pa rin kunwari, miski, kasi I don't know kung magko-cooperate sa inyo ito si Jing Paras, hindi ba? Pero kung totoo nga nangyari yun, mas maganda kung siya yung magsasabi na talagang kinausap siya. Tama po, pero sabi ko naman po, we are gathering other pieces of evidence for this purpose po. Nasaan nga po pala ngayon siya? Si Kong Leandro po? Congressman Libiste, kasi lumipad yan kasama yung nanay niya sa gitna ng investigasyon nyo. Hindi naman po sila magkasamay. Ganito po yung storya nung paglipad. Kumuha ng ticket si Kong Libiste ng August 1. At si Senator Loren kumuha ng ticket ng August 2. Pero pareho silang lumipad ng August 2 ng magkaibang flight ng Bayo Hong Kong. Si Senator Ligarda, Bayo Hong Kong, going to France. Tapos si Kong Leandro naman, yung ticket niya is via Hong Kong. Pero we have reports today that as we speak today, both of them are in Switzerland. Ngayon. Anong ginagawa po? Well, we have to validate kung bakit. So, kung ba't sila na baka po nagre-relax. Maganda ron Pang mayaman po doon Marami pong bangko ron. Naka-shell account. Marami ron. Ganun ba? Hindi ko alam. Po, Switzerland dyan Haven po ng mga ano yan. Wala po akong ka-idea. Well, nabanggit ko lang po, coincidence, na we don't mean anything. We're just saying kung ano Switzerland, hindi po ba? Tsaka magaganda relos. Masarap ang chocolate. Ano po? Okay. Baka naman ganun. Tsaka yung cheese fondue, no?
Mahilig. Tama po. At saka yung pong lugar kung saan yung crash landing on you, nandoon din. Oo, ano ba yun? Tama. Oo. Okay. Pero yun nga, kasi may mga nagdududa di ba? Sa gitna ng investigasyon, biglang lumipad. Although sinasabi niyo separately. Ngayon sabi niyo magkasama. Tsaka medyo nabawasan na po yung posting ni Kong Leandro kasi nung una pinost pa yung private conversation namin eh. Naalala ko, maalala nyo. Yung dati, Di ba yung po? idol. Pero parang ngayon naging- wala. Although may mga posting naman po, walang pasok sa Batangas, mga ganun ngayon yung mga posting, tsaka yung relief operations. Ano po? Okay. Pero nga, sa information nyo, kasi ang duda ng iba, no? Although syempre ang apila naman itong mga nung mag-ina, wag naman don't read too much into their flight. Pero ang duda ng iba, flight is an admission of guilt, di ba? Pero sa information nyo, o sa pagbasa nyo sa mga nangyari, mukhang babalik pa ba? Ako po, I have strong belief na babalik naman po. Actually, yun nga yung pinagtataka ko kasi merong mga individual, yung iba kakilala ko pa na sinasabi bakit ko daw binibigyan ng issue yung paglipad. Sa totoo, hindi naman po ako nag-announce doon. I was asked a question ng mga media, umalis daw po si Senator Loren tsaka si Kong Libiste. Well, sinagot ko lang po because I know, I have informations na umalis sila. I have information na umalis sila. Yun po yung... So, dapat, siyempre, tananong po ako, hindi ko naman pwede sabihin wala akong alam or hindi ba po? I just have to be truthful na umalis naman talaga sila. And I stop there. Ngayon, sinasabi ko nga po, nasa Switzerland, di ba? Kung ano man yung mga side comment natin, Sir Christian, factual yon. Masarap ang chocolate sa Switzerland. Maraming bangko roon, di ba? Yun po yung Crash ibig landing. sabihin lang natin. Crash landing on you. Maganda po ron no? Kasi ito na, puntahan naman po natin isa pa sa mga, ang daming inimbestigahan Opo. Pag-usapan natin itong investigation ninyo sa PhilGoc. Okay? So far, ano po bang status nito? Kasi ang pinag-uusapan nito, diba, transfer of 6.7 billion, hindi po ba? At least on record, yun po yung meron kami. On record. Although there are reports that it's more than that. Galing sa So are you government. close to filing cases against anyone? Yes po. It's moving very well. Actually, yung mga officials naman po ng PSC and POC, some of them voluntarily went to our office to give their statements and produce documents also. Ang hindi pa lang po talaga pumupunta ay yung mismong mga board ng ng PhilGoc po. Sila na lang po hindi pumunta. Si Chairman Pato Gregorio nga po was in our office last week. So, nagbigay na rin po ng statement. So, and all the Pero others sir, po na may involvement. Opo. Pero sir, si Senator Alan Peter Cayetano, na nooy siya yung head ng organizing committee, nagko-cooperate po ba? Hindi pa po namin siya iniimbitahan because what we want is to invite yung mga on paper nandoon. Wala naman po siya rin sa papeles although he's been introduced as the chairman of PhilGoc. So we want to ask first yung mga totoong nasa records ng SEC na mga officers ng PhilGoc po. Pero tumbukan na natin kasi nga baka naman unfair din dito kay Senator Alan Peter Cayetano kung wala siya talagang link dyan, di ba? Kasi nung una niyong nabanggit dyan in I think Q&A, di ba, with the media, nag-react right away si Alan Peter Cayetano. Although as Nang far wala as po ako binabanggit na pangalan, ha? yes, she didn't mention him, di ba? Pero Opo. nanggagalaite, di ba? Pumutak siya Opo. sa Senado sa gitna ng impeachment During trial. the impeachment trial. Opo. Yun nga po. Yun nga, do you have the goods against him dito sa investigation na ito? Well, ang malinaw po kailangan ipaliwanag, why is he being introduced and acting as the chairman of PhilGoc na hindi naman siya ang nasa record ng documents. Kasi if that is the case, basic po yan, any law student can say, that is an ultra vires act at the very least, or baka may anti-dummy angle din po. And considering also the circumstances surrounding dun sa mga nag-incorporate at mga official ng PhilGoc as to the relationship to the apparently the chairman of PhilGoc, medyo kailangan po yatang bigyan ng linaw para sa kaalaman ng publiko. Kasi what we have right now, Sir Christian, is there was a resolution issued by POC, PSC, appointing Senator Alan Peter Cayetano. At that time, he is DFA.
That was before the filing of candidacy for when he ran for Congress, DFA, na siyang maging chairman ng PISGOC with the instruction that PISGOC should incorporate as a non-profit, non-stock na corporation. So nag-incorporate, when it was incorporated, there was set of officials already and member of the boards, and Senator Alan was not part of that board na nag-incorporate. So legally, ano yung natural na mangyari? He cannot act as officer or especially chairman of the board if you're not member of the board. Because in order for you to be the chairman, you should be elected by the board members at dapat para ma-elect ka, you're a member of the board. So medyo Pero- doon po yung may kailangan ipaliwanag. Pero in reality, siya ba yung nagpa-function? Well, As napanood naman po natin kahit paulit-ulit nating panoorin yung naging SEA Games, no? Yung 21 days opening, siya yung nagpapakilalang chairman. Okay. So, biski dun sa on paper, wala siya. Sa incorporation. Wala po siya doon. Wala po. That's why, sabi nga, balikan po natin, hindi ko binanggit yung pangalan niya because what we have at that time, nakita namin documents, he's not, at least from the point of view of the SEC or anybody who will look into the documents, he's not an officer or chairman of the PISGOC. Nga po pala, Director, balikan ko lang. Kasi naalala ko nung tumistigo kayo dyan sa Senado, nung turn na ni Senator Alan Peter Cayetano na tanongin kayo, if people were expecting a showdown or a grilling, parang nasupot eh. Anticlimactic. Di ba? Parang Well, naging mabait siya sa inyo. And then, well, sabi siguro niya, po, magiging chairman kayo." Were you surprised by that? Sabi niya kasi classmate tsaka schoolmate. So baka he's looking at their relationship as to work as classmates before and from same law school. So baka naman po ganun. Wait, naging magkaklase po ba kayo? I think yes, in one of the electives. But we're not batchmates actually. Oh. Pero nag-abot po kayo sa atin. Yes, of course. I know him sa law school pa lang sa Ateneo. Okay, small world ah. Opo. Eto last, Director. Puntahan natin yung finally nagsampa na ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. And kayo yung nag-build up ng case na ito, hindi po ba? NBI. That's correct. Opo. Okay. Kasi may mga nagsasabi, I'd like your opinion on this as a lawyer also, not just as an investigator. Dapat daw, sinasabi ng iba, may immunity yung Vice President dito sa ganitong kaso. Ano po ba yung tugon nyo ron? Well, it was already been settled in the decision ng Supreme Court po na ang may immunity lang is the President. So yung Vice President is not immune from prosecution po, from criminal cases. Malinaw po yan sa mga impeachable officers, yung Presidente lang talaga yung binigyan ng immunity from suit. I think the DOJ already studied that very well. And I hope the court will cannot depart from the doctrine which was established by the Supreme Court already. Nadinig natin yung tagal ng diskusyon sa impeachment court regarding this. A total of 6 trial days. Pinag-usapan lang tong grave threat. Na dun sa mga may common sense, mukhang obvious naman talaga na talaga nanakot yung Vice Presidente. Pero dito sa korte mismo, RTC, and syempre, proof beyond reasonable doubt po yan, hindi po ba? Opo. Kano ba kalakas yung kaso nyo naman na nabuo laban dito sa Vice Presidente? Well, baka sabihin na naman ng mga magagaling na si Atty. Matibag, hearsay, tapos hindi alam Tagalog ng hearsay, po. So, sabihin, dahil wala akong personal knowledge. First, to set the record straight, based on the documents, as an NBI director, and based on the investigation report, nakita po natin yan. And yung investigation report, and before they filed the case to the DOJ, guided po yan ng memorandum circular number, yung pong circular na ginawa ni Secretary Boying na sinasabi na ang degree ng reasonable certainty of conviction. So nung ipinasok po yan at narinig naman natin sa testimony ni Agent Calilong at ni Agent Lotok na sinasabi nga na yun yung nag-guide sa kanila. So ando dun yung elements ng grave threat na ipinasok. So nung isinampa ito, it took time for NPS, for DOJ to study it, and nang pinail nila, I think they're still guided by the principle of reasonable certainty of conviction. Mas mataas na po yung threshold, hindi na lang prima facie kundi reasonable certainty of
conviction, hindi na po yung mas mababa na threshold. Yung sagot nila lagi na conditional threat yan or is a threat from the grave punishable. Well, the threat was done. Yung sinasabing threat from the grave, para sa akin, excuse na lang Pero ang elements lang naman na threat na may ginawa kang pananakot na illegal yung ginagawa mong pananakot na yun, ang ending nun, at it somehow affect yung person na sinasabihan mo, di ba po? So, ando doon naman po yung elements. And I think the court, there is a motion to dismiss filed by them based on that argument. So, tingnan po natin what will be the ruling of the court. Finally, Director, medyo curious ako, bakit tumagal lang ganun bago naisampa itong kaso na ito sa RTC? This happened in November 2024 pa. Yeah. Well, merong period yung DOJ to file the cases, but that's not absolute. Siyempre, baka there are considerations, baka nagpalit halimbawa. Hindi po natin alam I think it's the DOJ who can answer it or the NPS. Baka nagpalit ng initially ng prosecutor, ng ganyan. Pero at least for us, na-file po yan. Dalawa naman po yan. Yung inciting to sedition, I think that was dismissed by DOJ ang na-file itong grave threat. So, baka pinag-aralan po mabuti. Kaya po medyo it took time before the came out with the decision on both cases that was filed by NBI po. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Joy Manipes, Marian Ramos, and Ben Ramos from Toronto, Canada. Kasama din natin si Jenny Howard from Texas, USA, Abing Sulit, Alex Tiangco, Subaro, Haitso Renato Baliner. Nandyan din si Charlie Estabaya, Noel Corralde, Benita Zerizo, Anya Miten, nandyan din si Susan Buteres, Jose A. Doriza, nandyan din si Vanessa Morgan, Melody Cron, Vilma Micabalo, and Haitsu Concepcion Salazar. Okay, so bukas mga kababayan ko or mamaya, magbabatuloy ang impeachment trial laban dito kay Sara Duterte. At meron po mga bago na mga witnesses. So yan po'y kabang-abang. So para ma-refresh natin yung nangyari last time doon sa banggaan, salpukan ni Attorney Lorna Capuna at saka nitong itong si Ferrer, ibabakita ko sa inyo itong interview na ito. For more details, let's watch this. Anyway, at least kasama natin ngayong hapon si Attorney Jen para nga mabigyang linaw tayo. Attorney Jen, nung nakausap ko po kayo, parang third week, Tama po ba? Tama. Week 3 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ngayon po, week 5 na. Yes. At nakita ko kayo, nandun kayo sa floor, nasa gallery kayo, nanood kayo. Tama. At kamusta po? Teka lang, ano yung pakiramdam ng nandoon sa gallery? Iba ang pakiramdam. Kasi? Oo, kasi lahat ng kilos ng mga senador, ng prosecution, ng defense, ng witnesses, nakikita mo talaga. At lalo na, may mga ibang senador, makikita mo rin kung sino yung mga nakikinig at yung mga hindi talaga nakikinig. Meron mga Pakibulong nga, meron Attorney ba mga Jen, sino yun? umi-ismid-ismid? Oo. Yung mga ganun. Hindi naman. Pero yung mga nagkukwentuhan lang at hindi nakikinig, meron akong nakita. Yung opposite ng umi-ismid-ismid, Ano? meron bang hindi rin gumagalaw-galaw yung mukha? Nakakatakot na yata yun pag hindi na gumagalaw yung mukha. Pero gumagalaw naman. Pero talagang kahapon, nagkataon na I visited kasi Senate President Gatchalian. And hi, Senate President Gatchalian. So I was his guest doon sa impeachment trial. And yun nga, nasaksihan ko ang umaatikabo at naging nako. mainit na batuhan ng argumento. Sa lahat ba? Ito na yung pinakamainit. Parang ito na eh. Oo, di ba? Parang Puksaan, ito na. ganon. Ay, ayun nga, balikan natin, Attorney Jen. Baka naman din kasi nga, syempre hindi kami mga abogado, kami nanonood lamang. Ano ba talaga, bawal ba talaga yung misleading sa cross-examination? Pero kasi narinig na rin natin yun sa mga una-una pa eh. Oo, no? Kasi po, siguro magandang maliwanagan yung mga kababayan natin. Ano ba ang leading question? At ano ba itong tinatawag na misleading question? Kasi napakaraming mga TikTok lawyers ChatGPT lawyers na kung makabash doon sa mga abogado, wagas. At saka may mga vlogger na din na hindi nga lawyers din eh. Di ba? Pero
Daming koda. tungkol sa batas din. Yung kanilang content. Kapag po Oo. kasi sinabing leading question, ito po ay pinapayagan sa cross-examination. Ang ibig po kasing sabihin ng leading question, sinasuggest mo na doon sa testigo yung sagot na gusto mo. So sa direct Yung examination ba yung po, parang yes or no na lang yung sagot? yes, parang Oo, ganon. oo. Sa direct examination, pwede yun, mismaan, no? Pero sa sa direct examination, hindi yon pwede. Pero Okay. sa cross-examination, pinapayagan ang leading question. Pag sinabi naman pong misleading question, ayan, kahit sa cross-examination, hindi yan pwede. Ano ang misleading question? Ito naman yung tinatrap mo yung testigo. Nagtatanong ka ng isang bagay na hindi naman niya sinabi sa kanyang testimonya or taliwas sa kanyang sinabi sa kanyang prior testimony. So, bawal yan kasi ang layunin ng korte ay malaman ang katotohanan. Hindi yung mapaamin mo or matrap mo yung testigo sa isang bagay na hindi naman niya sinabi. So, yun ang what do you call this? The difference between a leading question and a misleading So parang question. kino-corner mo yun. Tinatrap mo. Oo. Dahil ang pagkuha natin doon sa mga testigo ay hindi para mapaamin natin siya, kundi yung makuha natin kung ano yung mga kailangan nating detalye o facts sa kaso para makapag-decide ang mga hukom. Tama po ba? Tama yon, Sandro, no? Naaayon sa katotohanan. Hindi yung sa mga unverified facts na binase mo sa iyong misleading question. Kaya hindi talaga yan pinapayagan kahit sa cross-examination para maprotektahan ang integridad, right, ng court proceedings. And I would like to reiterate na ang ginagawa natin dito ay para malaman ang katotohanan, hindi yung mapaamin mo ang isang testigo sa isang kasinungalingan. Pero ito din ay ginagamit ba kapag halimbawa ay may gusto kang ilabas mismo sa bibig niya, 'di ba? Na gusto mong yun yung palitawin na anggulo. Sa Ganun leading yun? question, Oo, pwede oo. yon, Miss Oo, Maan. oo. Sa cross-examination. Kasi po ang layunin ng cross-examination ay itest mo yung credibilidad, yung katotohanan, or yung veracity nung sinabi ng testigo. Kaya may leeway for leading question sa cross-examination. Yun nga lamang po, pag misleading, bawal na bawal yan kahit sa cross-examination. Yung gusto mong tarantahin. 'Di ba? Yung mga ganun eh. Kasi gusto mong sirain syempre, 'di ba? Yung pahinain yung testigo. Ginagamit nila 'yon para tarantahin yung testigo at kumbaga maratel, alam mo 'yon, mabulol-bulol or may masabi na magkamali. Pwedeng maging strategiya yan, no, ng bawat kampo. Kaya nga po, napakaganda kung yung kabilang counsel ay vigilant. Kailangan makapag-object na siya agad before pa man makasagot or magkaroon ng maling sagot yung testigo na hindi naman niya sinasadya. Kaya nga po, kahapon, kung nakita ninyo, nag-object at nagkaroon pa ng continuing objection si Attorney Kapunan dahil para nga sa kanya ay misleading question ang naitanong ng depensa. At dito na nga po na sinilang yung mga memes na pwede ba ang misleading question sa cross-examination? Ay yung pagtuktok nung defense lawyer ng kanyang ballpen doon sa ayun yung pinapakita natin Ayan. yung tinutuktok niya. Tsaka yung pagpunta doon sa gilid, okay lang naman yun, no? Pero yung pwedeng pagtuktok, pan-distract din yun, panakot, kapag ikay pumupunta sa gilid. Yung nakaganon. Sa Ayan, mga pelikula, di ba nakaganon? Hindi, tsaka ayan tinutuktok niya. At naririnig, sobrang lakas kasi naririnig siya ng mga mic, napipick up siya ng Baka mga naman mic. kinakabahan din naman. Pwede ba yun, attorney? Well, para sa akin, may punto din naman, no? Tandaan natin yung mga counsels na yan, mga tao din yan. May kabaring nararamdaman yan. And I also understand, Attorney Ferrer, na
kung tayo man, ang haharapin natin ay isang batikang abogada na si Attorney Kapunan, of course, nandoon din yung kaba. So, I will presume good faith on her part doon sa pagtuktok ng ballpen. Palagay ko naman ay hindi niya yun Hindi intention na i-rattle or takutin or i-distract yung testigo. Oo. Bago magsara, Attorney Jen, yung paglilitis, ay di ba yung nagsalita, yung isa pang abogada ng kampo ni Vice President. At kinall out niya nga yung Facebook post ni Attorney Virgil Ligutan. So tingin mo, yung pag-call out niyang yun ay anong take mo doon? Doon sa pag-call out, yung sa Oo. parang manifestation ni Attorney yes, Season. yes. Well, karapatan naman po yun ng bawat kampo, and in this case ng depensa, na mag-manifest sa impeachment court kung ano po ang kanilang saloobin regarding that post. But in my humble opinion, that particular Facebook post of Attorney Ligutan does not violate any rules of the impeachment. Bakit po? Ang pinagbabawal lamang po kasi under the rules on impeachment ay ang pag-divulge or pagdi-discuss ng mga abogado ng prosecution at ng defense and also the senator judges ng mga merito ng kaso. Pero yung post naman po ni Attorney Ligutan, it's just factual. Sinabi niya lamang na misleading questions are not allowed even on cross-examination. It does not tackle the merits of the case. It's just factual. So, para sa akin, wala naman po siyang na-transgress na rules. Tingin niyo ba may na-violate na court decorum? Kasi, diba yun ang pinapanawagan ngayon ng depensa na sana raw ay manatili ang professionalism at yung respect sa kapwa abogado. Tama naman yun, no? Yes. Pero kasi, we must remember that this is an impeachment court. This is an impeachment trial. This is sui generis in nature. Yung mga striktong rules sa loob ng korte, pwedeng baliwalain dito sa impeachment court. Pero hindi ko naman sinasabi na pwede na silang magsabunutan or magsuntukan doon or puksaan. magmurahan. Pero ito kasi yung tinatawag na this is also a trial of public opinion. Yun nga. And alam ng mga abogado yan, they also want the public to side with them. Kaya kailangan may drama, may flair, may emosyon Yes. para tumagos doon sa publiko. Kita nyo kahapon dahil kumbaga umaatikabo, and ang daming nanood. At ang daming ngayong nagre-review ng mga proceedings kahapon because of that particular moment alone. Kaya nga yung batikos din ng depensa, no, kay Attorney Lorna Kapunan, ang dami raw theatrics. So sabi mo nga, ay hindi naman bawal din naman yun. Hindi naman bawal. And Yung kanyang mga quotable quotes. And lecturing her. Diba? Quotable quotes. And for someone who personally witnessed that, it was a breather actually. And Yes. na-break niya yung ice na Icebreaker. hindi naman niya yun miniment na talagang isaspank niya yung kabilang counsel. It's just that kung kilala niyo si Attorney Kapunan, ganyan talaga siya mapagbiro, no? And the whole With sarcasm. Yes, the hall was actually, na-reinvigorate kaming lahat, nagising kaming lahat. So it's part of the job. And ang tawag nga namin dyan, we must take it on the chin. Huwag pe-personalin. Kasi po, kung mapapansin nyo rin, pagkatapos naman ng proceeding na yan, nagbebeso-beso na yung mga yan, magkakaibigan naman yung mga yan. Kasi diba? naman mga nakikita-kita rin sa korte yan Tama. before Yes. Pero, 'di ba, ang sabi magkakaroon ng ruling. Kasi nga 'di ba, kumbaga, sabi nga ina-draft na ni Presiding Officer Chis Chis Escudero, yung rule na ano yung pagbabawal ba yan sa mga member ng panel ng both Sides. na magsalita. No? Kaya kailangan kumuha ng spokesperson. So, kung sakaling ipagbawal sino man sa miyembro ng panel ng parehong kampo, tama ba yun na ipapagbawal kung sakali? Well, I will leave it to the discretion of the presiding officer, no? We all witnessed naman his wisdom regarding the rules. He's very well-equipped. Magaling naman si Senate President
presiding officer rather, Cheese Escudero. Pero sana ang gawin niyang pamantayan kung mag-i-issue man siya ng ruling on Monday, yun lamang mga nag-violate doon sa pagdidiscuss ng merito ng kaso. Kung hindi naman, then there's no need to, impose sanctions or even reprimand the part of the defense and the part of the prosecution regarding those matters. And perfect example doon, yung FB post ni Attorney Ligutan, I don't see anything wrong with that. So, hindi naman siguro aabot sa ipagbabawal silang mag-post. Oo, masyado nang i-curtail ang freedom of expression naman nun. Kung bawal nang mag-post porke ikaw ay abogado ng prosecution or ng defense. I don't see any wisdom doon sa magiging ruling na absolute prohibition sa pagpo-post. Lalo sa panel, sa members ng panel. Kasi minsan, iniimbitahan natin para magpaliwanag ng nangyaring proceeding yung mga members ng panel. Yes, so, ang gusto yata nila ay magtalaga ng isang spokesperson. Oo. So, sana ay hindi, di ba? Hindi, ang tanong dyan, paano po kaya yung dapat na maging pamantayan sa pagpili kung sino yung magiging spokesperson para sa lahat? At saka syempre, Attorney Jen, hindi po ba napakabigat nito na you will be speaking in behalf of both sides? At ang isa pang mahalagang tanong dyan, Attorney Jen, baka mamaya in-offer sa inyo, kayo ba ay handa kayong maging spokesperson? Kung sakasakali, gugustuhin mo ba na maging spokesperson ng isang impeachment trial na alam naman natin na highly charged, talagang yung magkabilang panig, talagang hindi nagkakasundo. At yun nga, hindi ba siya mahirap? At pangatlo, paano? Paano, Sabi nga Attorney Jen? gusto niyo bang magulo buhay niyo? Oo. Gusto mo bang maging meme? Ganon? Oo. Naging memes na ako. Ano na tayo dyan? Sanay na tayo Sanay na dyan. sa bashing. Yes, hindi sila obra sa akin. Pero Ngayon pa lang mataray na. Paano pa? Yeah, going back to your question, siguro po a little trivia. Actually po, before mag-start yung impeachment court, I was considered by the Office of Senate President Gatchalian to be the spokesperson actually of the Senate. But fate has other plans. And of course, yung current spokesperson naman, maayos naman niyang nagagampanan yung kanyang trabaho. And kasi nga ngayon, I cannot imagine myself, ako po kasi, yung may advocacy ako I mean, I criticize kapag may mali akong nakikita. So, it would be very difficult for me, for example, paano kung may mga senator judges na hindi deserving. Hindi. Or hindi maganda yung performance, tapos pagtatanggol ko. That is, against my, principle. Ang hirap kayaan magpanggap. Yes. At mas gusto ko po kasi ito yung malaya tayo. Gaya ninyo, malayang nakakapag-report kung ano yung ating opinions or legal opinions and assessment. Doon po sa tanong ninyo, na kung magkakaroon ng mga spokespersons or mga bagong spokespersons ang defense and prosecution, of course, that will be very difficult. Kasi nga po ay kailangan makapalang mukha nila. Kailangan hindi balat sibuyas. Kasi everyday talaga they will be prone to bashing and fake news. Alam nyo naman po, maraming fake news peddlers ngayon. But of course, alam naman natin kung sino man ang mapipili nila ay talagang qualified doon sa gagampanan na trabaho. Ngayon kasi, yung mga sinabi mo sa press con is spliced. Gagawa ng bagong anggulo. Tapos Diba? Na yun ipapost ang sinabi. Nino. Natawa rin siya. Ay, alam nyo na yun. Oo. Kailan Hindi kayo ba kayo ready. magtanong? Sandro Ochona, ha? Ano yun? Tinatrap mo kami. Misleading. Objection, Mr. Zandro. Misleading ba to? Bawal. But Your Honor. Kasi gusto mo lumabas sa aming bibig. Diba? Ganun yun, diba, Attorney Jen? Objection sustained. Si Senator Naging Cheese. presiding officer, Chief. Ayun nga po, Attorney Jen, balikan lang natin yung itong mga nakita nating eksena nito mga nakalipas na araw. Ito po bang talaga bang makikita? Like,
kumbaga kahit na hindi impeachment trial, makikita ba talaga kung yung years of experience ng isang abogado versus dun sa kanyang katunggali sa kabilang side kapag sa ganitong setup, nakikita ba talaga? Yan ba yung generational gap? Nakikita ba talaga yung gen gap? generational gap? Kasi yun nga, yung isa 40 years ang experience, yung isa aminado naman na 15 years lang yung kanyang experience. Nakikita ba talaga pag nagkakaharap-harap? Or kung sa galing din, di ba? Minsan kahit bata pang lawyer. Di ba? May ganon. Yes. As to the experience, of course, hindi natin matatawaran ang isang batikang abogado kung experience ang pinag-uusapan. Nakita naman natin ito sa katauhan ni Attorney Ligutan, right? Before, it was like watching a masterclass in litigation. He knows the rules. He cite the explicit provisions of the rules. And dito naman kay Attorney Capuna, nakita naman natin the calmness, right? The calm demeanor of an experienced litigator. So sa experience, makikita yan. Pero sa galing, ako ay naniniwala naman na kahit ang mga batang abogado din naman ay hindi mo pwedeng sabihin na Bata ka hindi lang. magaling dahil bata ka pa. 'Di ba? Sa galing, pwede naman din silang pumantay doon sa kahit mga batika na abogado. Pero kasi depende rin yun sa ano mo, kliyente. So depende ba yan kung gaano kalaki yung bayad, Attorney Jen? Hindi. Ganyan ba yan? Kung mahirap ipagtanggol yung kliyente, mahirapan ka rin. Di ba ganun yun? Doon sa sinabi ni Mr. Sandro na depende sa bayan, dapat hindi. Dapat, and sinasabi ko to sa mga estudyante ko, na kapag naging abogado sila, kahit pro bono yung tinanggap nyo or kahit milyon-milyon yan, Give your all. dapat give your all sa inyong lahat ng mga kliyente, no? Oo. Doon naman sa tanong ni Miss Maan, Kasi defense ang mahirap din eh. Kasi 'di ba? Kailangan mo Nakusahan ka kasi. Oo. 'Di ba? Yun kasi sabi mo, diba, maglalatag lang naman yung burden of proof Oo. ay para sa prosec. Diba? Oo. Pero, yun nga, maghahanap ang butas ng depensa. Maghahanap ang depensa ng butas. So, yun nga. So, anong mahirap, diba, sinasabi nila, madali nga yung sa defense eh. Hahanap ka lang ng butas, technical man o hindi. Ang problema, Kung mahirap ipagtanggol yung ipagtatanggol mo, paano ba yun? Hindi, tsaka kung ang ganda ng pagkalatag ng prosecution, walang butas. Paano? O yun diba? na. Doon lumalabas yung galing. Oo. At ang ganda ng tanong nyo, no? Kasi po, sa ordinary criminal cases, actually tama yun eh. Madali lang kapag nasa defense side ka sa criminal cases. Oo. Kasi po kapag criminal cases, ang quantum of evidence na kailangan dyan ay guilt beyond reasonable doubt. So actually, minsan nga po sa criminal cases, kahit hindi magpresenta ng ebidensya ang depensa, kung mahina naman ang ebidensya ng prosecution, that's it. Kaya madali actually ang depensa kapag criminal cases. Yun nga lamang po, dahil ang impeachment case ay hindi criminal in nature. It is political and at the same time legal, sui generis. Hindi po guilt beyond reasonable doubt yung tinitingnan natin dito. So kahit medyo may mga kahinaan, although in my humble opinion, malakas ang mga argumento ng prosecution eh. So ito, kailangang habulin ng depensa yung lakas na ito. Kailangan magpresenta sila ng counter evidence and counter arguments para mapaliwanag nila, lalo na po itong Article 1 na alleged systemic misuse of public funds, of confidential funds. So yun po, hindi pwedeng mag-relax ang defense dito. Hindi gaya ng sa criminal cases. Okay, so i-shoutout din natin. Nandyan sila si Passion Alejandro, Rayon Inicosi, Four Kings, Flora Madrel, Marilyn Digma, Flor Sabado. Kasama din natin, nandyan si Maynardo Barriales, Victoria Wong, Terby, Maria Marlene Embido Bautista, hi to Melanie Moises, Morita Tiempo, Joselito Rivera. I-shoutout natin si Romeo from Lancaster, California, Josephine Gallego, and hi to Leonardo Astillero. Okay, so mga kababayan ko, yan natin malakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much.
At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw at sa buhay. Lakas at biyayang patuloy ninyong ipinagkakaloob sa amin. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon at akbang. Ilayo mo kami sa kapahamakan, sakit, kasinungalingan, galit at anumang masamang balak. Punuin mo ang aming puso ng pananampalataya, karunungan, kapayapaan at pagmamahal. Panginoon, patuloy mong protektahan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bigyan mo siya ng lakas, karunungan, mabuting kalusugan at malinaw na pag-iisip sa pamumuno sa ating bansa. Ilayo mo siya sa anumang panganib at masamang balak at palibutan mo siya ng mga taong tapat at may mabuting hangarin para sa bayan. Naway manaig ang katotohanan, katarungan, kapayapaan at kabutihan sa ating bansa. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. BBM sa puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong
kami sa iyong at higain. Bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan. Ikaw ay buhay.